Napag-usapan natin ang patungkol sa technique na ginamit ni Charisse, itong kanyang draconic flare. Pero bago natin simulan itong video na ito, ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura universe. So without further ado, let's get into the video. Nag-upload na nga pala guys ang Kohay PH ng Tagalog na solo leveling. Kaya kung gusto mo makapanood ng Tagalog solo leveling contents, bisitahin nyo ang Kohay PH. Link in the description. So ngayon nga, nakompleto na ang technique nitong si Charisse. Sakto ito sa pagbagsak nitong Evil Dragon Spawn sa loob ng dome na ginawa niya. Evolution daw ito ng Flare Circle nitong si Ifrit na ginamit daw nito noon laban kay Rimuru. Pero this time daw, ang power nito something else entirely. Na-improve na ito at mas naging practical palalo. Ang range ng inner space considerably narrowed down to 3 meters diameter. As a result, nag-increase ang proportionality ng heat energy na trapped sa may loob nito. According to analysis, ang technique na ito ay mas powerful pa sa may hell flare nitong si Benimaru. At ito considered na one of the most powerful na fire thermal techniques. Hindi lang basta nag-activate ang technique na ito nitong si Charisse, kundi kaya itong i-adjust nitong si Charisse at will. At dahil nag-transform nga siya into flame, at base sa lesson na natutunan niya kay Rimuru dati, i-concentrate niya na ngayon ang hit sa may enemy inside. Walang escape sa loob ng kanyang ward at hindi mawawala ang hit ni Charisse hanggat hindi nito nako-consume ang lahat ng nasa loob nito. Sumigaw ng malakas sa sakit ang Evil Dragon Spawn habang tuluyan nito nadudurog. Walang resurrection na nangyayari ngayon dito. At dahil doon, nanalo nga itong si Charisse. Pinuri ni Hakuro ang unquestionable victory nitong si Charisse ngayon. Sabi niya, napakaganda daw ng pinakita nito. Sumagot naman itong si Charisse na kaya nga daw siya iniwan dito sa labyrinth para gawin ito. Kaya natural lang daw na mananalo talaga siya. Pero sa isip ni Charisse, talagang bitter pa rin siya kasi feeling niya nakalimutan siya nitong si Veldora. Naiintindihan niya na masaya si Veldora sa may request nitong si Rimuru pero gusto sana niyang sumama. Kung hindi daw siya naging useful ngayon, baka nagtampo na siya kasi wala siya nagawang useful na kahit na ano sa naging laban na ito. Kung hindi niya nakalaban itong Evil Dragon Spawn, hindi alam ng Dragon Lords ang nasa isip nitong si Charisse kaya impressed sila sa may bravery nito. Sabi nila amazing daw at itong si Charisse sama daw ang the best. And also, napaka-handsome daw nito. Si Euros na fan ni Charisse impressed na impressed habang namumula ang pisngi. Mukha siyang dreamy maiden despite sa severe appearance niya. Si Laborias, Notos at si Virus naman nagkaroon ng matinding realization na hindi pa daw pala sila enough. Sabi nila kailangan pa daw nila na makapag-gain ng more experiences. Hindi daw sila uli pwedeng magpatalo. Kaya kahit hindi daw sila maging boss katulad nitong sila Zijon, as Dragon Lords daw ay magpoprotekta pa rin sila sa mga lowest levels. Kaya kailangan daw nila maging stronger. Dahil sa frustration na naramdaman nila mas naging motivated ang 4 Dragon Lords. As a result, tataas palalo ang difficulty level nitong labyrinth in the near future. Ngayon, punta naman tayo sa point of view nitong mga nasa control room. Filled with excitement itong control room na ito. Dahil nga sa naging victory nitong si Charisse kanina, nagmayabang itong si Ramirez na para bang siyang lumaban. Sabi niya, tama daw siya ng hinala. Tumangulang ang mga nandito para pagbigyan na naman siya. Si Beretta naman busy sa calculations kaya hindi na muna siya nagsasalita. O baka talagang wala na siyang pakialam sa pagyayabang nitong si Ramirez kasi palagi naman daw itong ganito. Ngayon wala na dito itong si Benimaru dahil nagpunta na agad ito sa may isolation level. Nagawa na nilang matalo ang Evil Dragon Spawn pero hindi ibig sabihin nawala na ang tension. Ngayon meron ng noise sa may big screen dahil isolated level na nga ito kaya hindi na clear ang kanilang vision. At ngayon nasa conclusion ang battle. Ang kailangan na lang ang talunin itong si Vega at i-cut off ang isolation layer. Nagdadasal ang lahat ng mga naandito na makabalik safely ang kanilang mga kasama. Ngayon para nagloloko lang itong si Ramirez pero deep inside still ay may anxiety siya. Naniniwala naman siya sa may success ng mission habang hinihintay ang call nitong si Benimaru. Pero syempre hindi may iwasan na maging kabado pa rin. So punta tayo ngayon sa may perspective
objective nitong si Benimaru. Nakarating na itong si Benimaru sa may isolated layers at dito ay nakita ni Diablo ang appearance nitong si Benimaru. Alam niyang malapit na ang oras. So far, so good naman daw. Pero hindi daw pwede maging kampante. Kung gagawa daw ng move itong si Vega, ito na daw ang time. Kaya kailangan nila maging cautious. Nagkatinginan dito ngayon itong sila Diablo at Zishon. At tumango si Zishon na as if alam niya na ang gagawin niya. Ganito daw ang true communication. Talagang walang usap-usap at tingin lang ang kailangan. Just when inakala nila na relieved na nga sila, biglang tumawa ng malakas itong si Vega. Tapos may gumapang na mga tentacles sa may ground. At nagpanggap itong mga ito na tinatarget nila itong si Diablo. Pero all at once nag-expand at nag-contract itong mga ito, closing in kay Mai Furuki at a very high speed. Naramdaman ni Mai ang presence nito kaya lumingon siya. Gulat na gulat ang mukha niya. Sa dami ng mga tentacles na ngayon nasa may harapan niya bigla. Dahil busy si Mai sa pag-support kila Dino hindi na siya nakapag-pay attention dito nga kay Vega mismo. Never in her dreams na inakala niya na siya pala talaga ang target nito. However, hindi nakaabot ang mga tentacles kay Mai Furuki dahil nagsalita itong si Zishon na useless daw ang pag-attempt na yon nitong si Vega. Narinig ni Mai ang mga words na yon nung makita niya ang mga debris nitong mga tentacles. Itong mga ito biglang kumalat kasi meron pala mga i-deploy itong si Zishon na mga maliliit niyang tauhan. Ang mga ito mga bugs nitong si Zishon. Itong mga ito clean blue, clear at transparent, beautiful at fragile tingnan. Pero in reality mas powerful pa ito kaysa sa mga insects nitong si Apito. Talagang beyond comparison daw. Offensive and defensive unit ito na may capability na mag-spatial rapture at Zishon's will. Na-block nito ang mga tentacles nitong si Vega. Hindi man lang nitong mga ito nahawakan itong si Mai Furuki. Nahuli itong mga tentacles na ito sa space-time fluctuation ng distortion field at na-scatter itong mga tentacles na ito nang dahil dito. Na-realize ni Mai na tinarget pala siya ni Vega as the last hope of escape pero ngayon na-corner na nga itong si Vega at nawala na ito ng pag-asa. Never naman daw na naandun ng pag-asa to begin with pero enough na ito para mag-despair itong si Vega. Tinanong ni Vega kung baliw na daw ba sila. Bakit daw nila siya pinipigilan na makaalis dito? Pero in reality, itong si Vega ang nababaliw na. At ngayon nga, wala na nagbago sa may situation. At mukhang successful ang mission dito nitong si Benimaru. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.